Kung meron kang repolyo at carrots sa ref nyo, kayang-kaya mo nang gawin ito. Kung makikita nyo nga, ito ipapasilip ko sa inyo yung laman ng ref namin. Hanggat hindi ko nga nauubos yung gulay ay hindi talaga ako namamalengke. Kaya't kung ano lang yung gulay sa ref namin ay yun talaga yung ginagawang ko ng mga soup recipe ko. At eto na nga, sisimulan ko na nga yung paggawa ng soup. Meron ako ditong halos 1/4 lang ng isang buong breast, yung boneless breast na binibili namin. At eto nga yung ginawa ko sa cabbage na kinuha ko sa ref at pati na nga rin yung carrots. Hiniwa ko lang sila ng ganyan na maliliit para kapag kinain ng mga anak ko ay easy na lang kainin para sa kanila. So, nung pinakuluan ko na nga ay ayan, tinanggal ko rin yung mga dumi nito. Syempre, tinatanggal naman talaga natin yung mga ganyan, di ba? At pakukuluan ko pa yan ng mga ilang minuto. 25 to 30 minutes kung pinakuluan yung manok na yan. Kaya medyo okay na yan at medyo malambot na nga yung loob niyan. Pero eto nga, pagkatapos ko nga yan pakuluan ay kukunin ko pa nga yan. At habang pinapalamig ko nga ng konti yan ay sisimulan ko nang timplahin yung sabaw. Inilagay ko na nga yung carrots para yan ang unang lumambot. So mabilis na nga lang itong lumambot kasi maliliit lang naman yung hiwa niyan. At naglagay na nga rin pala ako ng toyo. So ganyan lang, tansyahin nyo lang, kayo lang po magtatansya ng pampalasa nyo. Kasi nga hindi ko rin naman po alam at tansyahan lang din ang ginagawa ko. Una kong nilagay yung toyo. Tapos eto nga po yung ginawa ko sa chicken na pinakuluan ko. Ginanyan ko lang siya, shinredded ko lang siya. At meron na nga ako ditong baso at maglalagay ako ng cornstarch. Yan ang gagamitin kong pangpalapot para lumapot yung soup na gagawin ko. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng tubig at hinalo-halo ko nga. Eto nga at babalikan ko na yung soup na ginagawa ko. Syempre, titikman mo kung may lasa o wala. At ikaw na nga bahala, sabi ko nga, 'di ba? So naglagay na nga ako ng pepper at salt. Pagkatapos niyan ay lalagyan ko rin yan ng patis. Kasi nga tinimplahan ko at wala rin talagang lasa. Sa paglalagay naman po ng patis ay tinatansya ko lang rin po yung paglalagay ko ng patis. Kaya nga po palagi ko rin tinitikman kasi ayoko rin pong masobrahan yung lasa ng soup na ginagawa ko. Nung okay na nga sa akin yung lasa ay dun ko na nga nilagay yung manok na isasahog ko nga dito. Hindi po ako gumamit ng Knorr chicken dyan dahil nga po sabi ko sa inyo, kapag may sinasahog akong mga karne sa sabaw na ginagawa ko, bihira na lang po akong maglagay ng Knorr. Yung ginagawa ko po na paglalagay ng Knorr ay optional lang naman po. Nasa sa inyo yun kung meron kayong ibang option para sa pagtitimpla ng sabaw na ginagawa nyo. Inilagay ko na nga rin dyan yung cabbage at pakukuluan ko po yan ng mga ilang minuto. Dito kasi sa atin talagang mga instant na rin talaga yung mga pampalasa na ginagamit natin. Pero hindi ko rin naman po kayo mapipilit kung gagamitin nyo ba o hindi. Ginagamit ko lang po yung mga yon dahil po yun ang pinakamabilis din nating makita. Pero dahil nga alam naman natin na hindi healthy yon, nasa sa atin na po kung ano yung mas magandang pampalasa na gagamitin natin. Willing naman po akong gawin yung mga suggestion nyo or subukan yung mga suggestion nyo. At napakalaking tulong po sa akin nun kung magsasuggest kayo ng mas magandang gamitin sa paggawa ng sabaw. So, ayun, balik tayo dito. Inilagay ko na nga po yung cornstarch na ginawa ko para sa pagpapalapot nito. Kaso hindi ko nga po gaanong nagustuhan yung pagkalapot kasi medyo matubig pa siya. Kaya't eto, gumawa ako ng itlog. Nag-scramble ako ng itlog at pinatay ko na nga yung kalan bago ko ilagay yung itlog. At dito sa itlog, makakatulong rin ito para makuha natin yung lapot din na gusto natin. At napakasarap pa nga, mas sumarap nga siya nung nilagyan ko nga siya ng itlog. Hindi na po ako magluluto ng kahit ano at eto na po yung ulam nila. Minsan po talaga tamad din akong magluto kaya nga po't natutunan ko tong mga pakulo-pakulo na soup na ginagawa ko. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Salamat at kung meron kayong suggestion na pwede kong gamitin para hindi na ako gumamit ng Knorr, willing po akong gawin yon at pakishare na lang po dito. Salamat, God bless po!